Asa masarap pamatid-uhaw ngayong tag-init. Oh, boko juice mo diha, boko juice! Ang fresh na buko juice. Sarap! Pero sa probinsya ng Davao del Norte, may nabuko kaming gawain dito ng ilang mga kalalakihan. Ang bagong pitas na buko, hindi nila iniinom. Binubutasan nila ang bunga at saka direktang isinasalang sa apoy. At hindi asukal ang inilalagay nila sa sabaw, kundi asin para raw ipanlanggas sa kanilang mga ari. Ang prosesong ito kasi di umano epektibong gamot sa gonorrhea o tulo. Gumaan yung pakiramdam ko. Kinabukasan nun, okay na. Oh, parang okay to ah. Makagaling talagang buko. May medikal na basihan nga ba ang paggamit ng buko kontra tulo? O isa lang haka-haka? Yan ang ating ibubuko! Ang magkaibigang Dave at Robert, hindi nila tunay na pangalan. Aminadong mapupusok sa edad na 20 anyos kung kani-kanino raw sila nakikipagtalik. Ayun, kaya yan mag-inom. Then pagkatapos po mag-inom, ayun, lalasing po. Sabi niya, basta malaki ang bigay niyan. Pakisamahan mo lang. Si Dave, pinasok ang mundo ng sex work sa paniniwalang dito siya kikita ng easy money. Sabi niya, di ba naghahanap ka ng pera, yung madali. Nireto niya yung sa akin yung isang bakla na kilala niya. I-chat mo yan, Gian always. Malaki ang bigay niyan, pakisamahan mo lang. Tapos ayun, Gina, gala daw, gala, kain, tapos inom. Hanggang nangyari na nga ang bagay na matinding pinagsisisihan ngayon ni Dave. Nagtalik na kami. Sabi ko na, kunin ko muna ang kondom ko. Sabi niya na, huwag na, nandito na yan eh. Sige na, nasa ako, lasing na eh. Okay, Gina lang. Binigyan niya ako pa uwi, 1.5, tas may 1K na pamasahe daw, 2.5 lang. Makalipas ang ilang araw, Mga 3 araw, napansin ko, hindi na normal yung pag-ihi ko, minuto. Pag tatayo ako ng mabilis, masakit ang puson ko, masakit dito. Parang ang ari unti-unting tinutusok ng dagom. Yung pinersa ko na umihi, may lumabas na parang magkahalong ihi at nana. Binaliwala ako pa nun pero may sakit na ako nun. Sabi ko, UTI lang siguro to. ang mga kaparehong sintomas naranasan din ng kaibigan ni Dave na si Robert matapos nitong makipagtalik sa isang sex worker. Papupuntahin daw niya dun sa nagtatrabahuan namin, mag-iinom. Nalasing po. Nung gabi din po yung patulog na po kami. Dun may nangyari na sa amin. Mag-aapat na araw. Para yung medyo parang makatap yung silalim ko po. Tsaka yung parang may lagnat ako. Kapag umihi ka po, masakit po talaga. Parang hindi mo kaya, makakahawak ka na lang ng pader, sampayan. Sa sobrang sakit po. May lumabas na kulay yellow po. Kinabukasan po kasi pagising mo, pagtingin mo sa brief mo, matigas yung nana. Kaya nga po dumitikit sa brief ko. Kaya inilalagyan ko na lang po na papel. Para depensa na lang din po. Suspetsa nila ang kanilang mga nararamdaman, sintomas na ng isang STI o sexually transmitted infection. Ang tulo o gonorrhea ay isang sakit na sanhi ng Escherichia gonorrhoeae na bakterya. So ito ay nakukuha sa pagkikipagtalik ng walang wastong paggamit ng proteksyon. Maiiwasan ito sa paggamit ng kondom during sa pakikipagtalik or kung pwede, iwasang makikipagtalik ng kung sino man. Sina Dave at Robert nagtanong-tanong daw ng posibleng lunas dito. Alala ko na may isang barkada pala ako na nag-share na alam niya kung paano kontrahin ang sakit. Subukan mo yung buko, initin mo lang. Effective daw. Tapos ako sige, kung makakabuti yan, Gina ako. Ano po, bali dito po talaga magbubutas po. Kasi yung pag natanggal po ito, yung lalim po nito, malambot lang po. Tsaka pag natanggal po yung tutusukin lang ng kahoy. Yung kasyang-kasya lang po yung ari ng lalaki po. Pagkatapos butasan ng buko, isinalang na nila ito sa apoy. Pag kumulo na po konti daw, tatanggalin din mo muna yung parang hindi masyadong mainit para paglagay po ng ari mo sa loob, hindi po mainit. Pag naramdaman nyo po na malapit na pong lumabas, doon papasok nyo po yung ari nyo po sa loob, tsaka ibababad nyo sa tubig. Gumaan yung pakiramdam ko. Tapos nakapaglaro pa nga ako ng basketball nun eh. Kinabukasan nun, okay na. Ang 34 anyos namang si Tata, hindi niya tunay na pangalan. Aminadong nagkaroon din ng tulo, hindi lang isa, kundi 3 beses pa. Pagdating ng Sabado at Linggo, wala naming trabaho tapos sahuran na. Kaya alis kami, paliw-aliw, inom sa bar. Meron may mga chicks doon na mga upir-upir. Dali na namin sa mga murmurahing mga lodging house. Tapos doon na, dalik na doon. Pagkahapon na, putol-putol na yung ihi ko, di na tuloy-tuloy. Tapos parang nana na yung lumalabas, doon ako nagtaka.
Hanggang may nakapagsabi rin daw sa kanya na subukan nga ang di umano natural na remedyo gamit ang buko. Lunch time na namin yun, nakakuha kaming buko kasi maraming bukuan doon. Kumuha kami. 3 days ko na maganon, pag nawala na. Hindi na masakit, tapos mag-ihi ako, ihi na talaga. Nung nawala na ang sintomas, si Tata walang kadala-dala. Ganun pa rin ginawa ko. Na-meet na namin sa may inuman ba. Doon lang nagkakilala kasi lasing na nangkuhan. Ganun pa rin, nangyari. Parang sabik ka na kasi di ka na nag-iisip ba na sakit ba ito? Hindi ka nga makatanong. Kinabukas, masakit na yung puson mo na dito banda ba. Tapos pag ihi mo, masakit na talaga. Paggabi, paano pa kunong buko na talaga? Pero sa ikatlong beses na nagkaroon siya ng tulo ang paglalanggas ng kanyang ari gamit ang sabaw ng buko, hindi na raw umepek. Parang malala yun kasi 3 days na wala pa rin yung iba talaga ito na sakit. Kaya si Tata, sunod naman daw uminom ng sabon. Try ko naman yung powder sa di makaya yun. Parang hindi lang tayo mabula ba. Kaya pwede siguro lumukin na. Paalala lang po, napakadelikado po itong gawin. Huwag na huwag gagayahin. Siyempre, common sense naman, hindi pwede mong inumin yun. Ang sabon ay yari po sa mga asido o kaya po mga alkali na pwede pong magpasira ng ating pong sikmura. No? So, huwag kang magtaka kung bigla ka magsuka, magtae, sumakit ang todo yung tiyan mo. Ang sakit ni na Dave, Robert at Tata, sinarili na lang daw nila sa takot na mahusgahan. Bale, ininjikan po ako dito sa may balikat po. Tsaka pagkatapos po, binigyan ako ng gamot, 3 tabletes po. Isang linggo yun, gumaling na talaga. Para makasiguro na cleared na o nagamot na talaga sina Robert at Dave, sinamahan sila ng aming team para sa isang follow-up check-up. Si Robert kasi, since recent lang siya, no? Sa external, wala naman sa itlog, wala. When we did our rectal exam, namamaga yung kanyang prostate. If you have a lot of pus there, no, infected by your gonorrhea, pwede siyang mag-migrate into the gland. Therefore, your prostate can also be infected. So, you have to treat that as well. If that is not managed, there's a high tendency na mababarahan na yung daluyan ng similya niya. That would lead to infertility. I gave him antibiotic para doon sa kanyang infection. Si Dave naman, since medyo nabigyan siya ng tamang management, wala namang progression yung kanyang infection, once tama yung medication, tama yung dosage mo, then it is curable. Ngunit may medikal nga bang basihan na ang sabaw ng buko na pinaapuyan at inasinan kapag ipinanlanggas sa ari nakagagamot ng tulo? Wala ang scientific evidence, no, yung mga ganon na proseso sa paggamot ng gonorrhea. Siguro kung iinumin yung buko, magiging hydrated yung isang pasyente kasi mas maganda din para palagi siyang umiihi. It's not a definitive treatment kasi yung wastong paggamot ng ating gonorrhea, dahil ito isang bakterya, ay paggamit ng antibiotic. Yun lang po. Probably, the soothing effect of that juice, ng buko juice, made him feel better, but it did not per se treated their infection. The best way is to prevent it by using condom, especially if you are not sure of your partner. Pag nakakainom, nakakalimot, what they can do is, right after contact, dapat maghugas sila ng sabon. Sasabonin yon, then kailangan nilang umihi at the same time while nagsasabon sila. For those who are already infected, they should be treated. When we say sex, very taboo talaga sa Filipino culture. Kaya marami nagkaka-STI kasi nga, they do the risky things na sabi nila bawal. Di kasi pinag-usapan. Pero kung pinag-usapan siya at the very young age, siguro mas bababa yung mga cases ng STI. Respeto lang kasi that's just health concern. Hindi naman yan nakakabawas ng pagkatao. Ang usapin tungkol sa sex, napapanahon laging pag-usapan, lalo na kapag ang mga bata nasa hustong gulang na. Ang tamang impormasyon nakatutulong, kapangyarihan.